welcome back. Yes, welcome back. Ika-27 araw na po sa buwan ng Hunyo, Lunes na naman tayo. Simula na naman ang isang linggong pagtatrabaho, pagbabanat ng buto at pag-aaral. Kaya gising-gising na mga kapuso, ika nga matapos ang unos, importanteng bumangon muli at bumalik sa normal na buhay. Good news naman po dahil sumilip na po ang araw kahapon dahil tuluyan namang nakalayo ng bansa ang bagyong Anton at wala pa namang namamataang panibagong sama ng panahon sa ating bansa. Good news yan. Oo nga, makakapagpatuloy na kami Salamat. ng labada at nagsimula na rin humupa ang baha sa maraming lugar. Pero dahil dyan, marami po na ibang basura at kalat na inadod ng tubig baha. Kaya naman isang Operation Linis ang ating ikinasa sa isang eskwelahan sa Valenzuela na bibisitahin natin mamaya. And aside from that, isang clean-up drive at proper waste management din ang ikinasa natin dyan sa Pasig para unti-unting hanapan ng solusyon ang mga pagbaha na yan. At ang numero uno ang sinisisi sa matinding baha, ang basura. Kaya mamaya, ituturo namin sa inyo kung paano ang isang basura gaya ng tansan ay maaaring muling magamit at pakinabangan. Abangan nyo yan. Oh, Yes. nag-isip tuloy ako tansan. Mga ba mga pwede ka naman? Pang-caroling. Pang-caroling! Kasi yung iba na, pero seasonal pala yung Seasonal. Nakakita ako ng earrings at saka kwintas. Na kwintas, pwede. Magsusuot ka ng earrings sa tansan. May letter pa yun ng pangalan mo, di ba? Yung tansan pwede mo lagyan ng At saka yung ginawa nila yung mga lumang-luma. Yes. So talaga pag Oo. sinuot Ay, mo parang nakita ko classic. collectors, Oo. collectors. Pero actually, may mga nahuli na yung mga kababayan natin naglilinis nga dahil nga baydaha, naglilinis ng basura, tinapon dun sa Sa kabila. tinapon din Sa dun ilog. sa ilog din. Ganun Ay, din. naku. O, kaya ganyan, babalik at babalik sa inyo. Totoo yung campaign na yun, ha? Yung ang basurang itinapon mo, Babalik ibabalik din sa'yo. sa'yo. Totoo yun. Correct. Pero bagong lahat, ito na, isang mahalagang anunsyo muna mula sa Department of Education. Suspendido pa rin po ang klase sa ilang eskwelahan sa Valenzuela ngayong Lunes. Yan ay ang mga eskwelahan ng PR San Diego Elementary School, Arcong Bato National High School, Diato Elementary School, Pasolo Elementary School, Coloong Elementary School, Pio Valenzuela Elementary School, Polo National High School, A. Fernando Elementary School, at Tagalag Elementary School. Base po yan sa rekomendasyon ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. At tanging ang mga eskwelahan na yan ang kanselado lang ang klase ngayong araw. Kaya sa ibang estudyante, maghanda-handa ng pumasok sa eskwelahan. At good morning mga iga, narito pa mga balitang dapat yung malaman sa ating Top Hear It! Patapos sa 10 taon, balik Pilipinas na si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino, isa sa mga akusado sa Dacer Corbito double murder case. Alas 6:40 na umaga kahapon, lumapag sa NAIA Terminal 2 ang PAL Flight PR-103. Dalulan si Aquino at 2 tauhan ng NBI dahil sumunod sa kanya sa Amerika. Pagdating sa NAIA, sinalubong siya ng napakahigpit na seguridad ng NBI at pinusasan din siya. Ang payat ni Michael Ray. Halatang-halatang malaki po ang pinagbago sa kanya pangatawan. Pinasalamatan ni Aquino ang Panginoong Diyos, ang kanyang pamilya, at ang suporta sa kanya sa loob ng 10 taon. Muli niya iginit na hindi siya inutusan ni dating Pangulong Joseph Estrada o ni Senador Panfilo Lacson na gawa ng masama sina Dacer at Corbito. At sa pagdating nga po sa bansa ni Michael Ray Aquino, sari-saring mga reaksyon at pahayag ang inani nito. Hamon ng pamilya Dacer, magsabi na umano ng katotohanan si Aquino. Para sa kanila, mahirap paniwalaan ang sinasabi ni Aquino na wala siyang kinalaman sa kaso. Ayon naman sa kampo ng dating kasamahan at kapwa-akusado ni Aquino na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao, may impormasyon daw silang natanggap na posibleng may ituturong ibang mastermind itong si Aquino para maabsuelto ang kanyang sarili sa kaso. Giit naman ang kampo ng dating Pangulong Joseph Estrada, wala siyang kinalaman sa kaso. Ayon pa sa anak niyang si San Juan Representative J.D. Ejercito, mabuting magkaibigan daw sina Estrada at Dacer kaya hindi magagawa ng kanyang amang ipapatay ang PR man. Wala rin daw sa karakter ng ama ang masangkot sa krimen. Wala namang pahayag sa ngayon si Senador Panfilo Lacson na dating boss ni Aquino sa PAOK-TF. Umaasa rin daw ang senador na hindi bibigay si Aquino sa mga umano'y panggigipit para idawit ang kanyang pangalan.
Dati na ring sinabi ni Lacson na wala siyang kinalaman sa krimen at nauna nang inabsuelto ng Korte Suprema sa pagkakasangkot sa kaso. Hindi bibigay. Hindi daw bibigay. Ito dapat hindi siya basta may masasabing ano. Pag bumigay, ibig sabihin, Parang meron talaga. may tinata. Oo. Mali yung hindi bibigay. Oo. Rewind. Bakit hindi naman ganyan? Grabe nga yung pinayat niya, no? Kumpara doon sa Grabe. dating video. Pero paano ka magsasabi ng totoo kung ang sarili mo rin dawit? Yun na nga. Oo. Dahil di ba, ano yan sa self-incrimination provision ng ating saligang batas eh. Pero hindi, concession na niya yan. Di ba? Okay, samantala muling nag-iwan naman ng malaking bisala ang bagyong Falcon sa buong Luzon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 54 na bilyong piso ang halaga ng nasirang pananim at infrastruktura sa Region 3, 4A at 5. Isa naman ang naiulat na namatay na kinilalang si Rani Bernardo. Nalunod po siya sa Hagonoy, Bulacan. Tatlo naman ang sugatan, 18 ang nawawala, kabilang na siyam na mangingisda sa Virac at Anduanes. Umabot naman sa mahigit 173,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha. Patuloy naman ang ayuda na binibigay ng DSWD, mga non-government organization ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Aabot na rin po mahigit 7 milyong piso ang naipamigay ng tulong sa mga biktima ng bagyong Falcon. Buti naman wala pang masamang panahon na ano. Wala pang paparating na Yes. LPA. Oo. Yung dapat kasunod ni Falcon, yun, natunaw na. Pero ang laking Wala na. pasalamat natin na hindi ito nag-landfall kahit pa paano. No? Kaya lang Nag-merge talagang habagat eh. Oo. Abagat. Yung intertropical convergence zone, ayan pa, sama-sama ng naghalo-halo. Yun, Ang laki kasi ni apekto. Bagyong Falcon, di ba? Ang Lawak. lawak niya. Tapos meron pang LPA na nag-merge. So Madaming talagang ulan na dala. maraming ulan. Oo. Yes. At matapos nga po, humupa ang mga baha, nagsisimula ng bumalik sa normal ang buhay ng marami nating mga kababayan. Gaya na lamang sa mga lumikas sa pamilyang nakatira sa tabi ng Marikina River. Matapos ang preventive evacuation nila nitong Biyernes nang tumaas ang tubig sa ilog, nakauwi na nga po kahapon ang may 25,000 evacuees sa kanilang mga bahay. Laking pasalamat nila na ligtas sila sa panganib dala ng pagtaas ng Marikina River. Ayon sa mga residente, natuto na raw sila sa leksyon ng manalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009. Tinututukan naman ng kanilang lokal na pamahalaan ang paglilinis sa mga putik at basurang inanod sa gilid ng ilog. Samantala, sa Malabon naman, hindi pa rin po humuhupa ang baha sa ilang mga barangay gaya ng Panghulo, Maysilo at Santolan. May ilang lugar pa rin doon ang hanggang tuhod pa rin ang baha. Sa kabila nito, nagsiuwian na rin ang maraming residente mula sa mga evacuation centers. Samantala, under state of calamity pa rin po ang bayan ng Dinalupihan, Bataan matapos po ang pagbaha roon. Sa ngayon ay 13 barangay pa rin ang lubog sa baha. Namahagi na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa 21 barangay at umapilan na rin sila ng tulong sa national government. Mahigit 200,000 pamilya po roon ang apektado ng baha. Nagsasagawa na rin ng sandbagging operations ang Philippine Army sa lugar. Bumaba naman ang level ng tubig baha sa Cotabato matapos matanggal ang tonetong mga nakabarang water hyacinth sa Delta Bridge. Halos wala ng baha sa mga lugar na dati abot tuhod po ang tubig. Nabawasan na rin ang mga bahay na lubog sa baha. Subalit wala pa rin abiso sa mga residente na maaari na silang bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, nanatili pa rin banta ang muling pagbara doon dahil sa mga paparating pang mga water hyacinth at galing ng Ligwasan Marsh. Maya't maya kasi may dumarating na panibagong batch, kaya naman itinalalaan na rin doon ang 2 water masters at nananatili pa rin ang mga sundalo at mga taga-DPWH upang batayan ng Rio Grande sa posibilidad na muli namang magdulot ng pagbara ang water hyacinth. May ikot-ikot lang yan. Sa mga itatambak yan, yung mga kinukuha Wala bang nila. gamot pamatay ng water lily? Na hindi Ano na dyan, maapektuhan fish yan yung eh. ating... Hindi ba pwedeng gawing bag yan? Di ba? Marami na nga eh. Pwede, kaya lang hindi... Kainta, Hindi Las lahat, Piñas. oo. oo. Or yung Pero technology nga, dami. dalhin sa kanila.